Araw ng Biyernes, tambak ang trabaho ni Anisha sa hotel. Kasalukuyan siyang nasa reception, nag-a-assist ng ibang client, busy rin kasi ang receptionist nila. Kapag may time sila sa HR they help them para mabigyan ng assistance ang bawat nag-check-in. Hapa na rin, ramdam niya ang pagod sa maghapong nakatayo. Mabuti na lamang at hindi siya masyadong tinatawagan ni Brandon para sa mission niya, bumabawi siyang talaga sa isang linggo na pagliban sa trabaho. Habang nakatutok ang mga mata niya sa computer para tingnan ang bookings ng isang client nila, biglang may nagtitilian siyang naririnig. Binaliwala niya yon at nag-focus lamang sa ginagawa. Sanay na siyang makarinig na may nagtitilian sa hotel. Madalas kasi may mga artista na pumapasok sa hotel nila at nagkakataon ang mga kinikilig ay mga avid fan ng naturang celebrity. Ang gwapo naman, sino kayang pagbibigyan niya ng bulaklak? Sana all, worry ng isang babae. Kaya nga, sana ako yun, parang secret admirer lang, kinikilig na tura naman ng isa pang babae. Gustuhin man makiusyuso ng dalaga binaliwala niya muna dahil abala siya sa client nila, kaunti na lamang at tapos na siya nang biglang may bumungad na bouquet sa harap niya at tinakpan ang monitor ng computer. Sisitahin niya sana dahil inaabala ang trabaho niya, nabigla siya nang makilala ang taong malawak ang ngiti habang inaabot sa kanya ang bouquet of red roses. Naamoy pa ng dalaga ang halimuyak nito na parang nilagyan din ng pabango para mas humahalimuyak ang naturang bulaklak. Brandon tulalang sambit niya, "Hi, Tweety, are you done with your work?" Tanong nito na may malawak na ngiti sa labi. Bigla namang natauhan ang dalaga at nagbalik sa kasalukuyan ang kanyang wisyo. "Ah, oo nga pala. Nako, sorry po sir, ma'am, naantala ang process ko sa inyo, just give me a second then it will be done." Tumiti pa na siya ng mabilis sa keyboard dahil mukha atang napahiya siya sa harap ng maraming tao. Buwisit kasi itong si Bugs Bunny istorbo sa trabaho ko. Ano na naman kaya ang gusto nito at bakit ito narito? Maktol niya sa isip habang inaayos ang room number ng client nila. After a minute she's done and gave the keys to the couple. "Here's your room key, sir, ma'am, welcome and enjoy your stay in our hotel. If anything you need just call us through landline, you can check the phone numbers in your room." Near the telephone, she smiled widen. Hindi naman mapigilan ng ginang na client nila ang magkomento sa lalaking kanina pa nag-aabot ng bouquet sa kanya, hindi kasi yun pinapansin ng dalaga dahil abala siya sa trabaho. "Hiha, ang gwapo naman ng boyfriend mo, ganyan na ganyan itong asawa ko noong kabataan pa namin. Nako sa panahon ngayon, huwag ka nang magpakipot, grab the chance while he's still courting you. Nararamdaman ko bandang huli magkakatuluyan kayong dalawa, bagay kayo at siguradong magiging gwapo at magaganda rin ang mga magiging anak ninyo." Medyo kinikilig na wika ng ginang sa kanila. Para namang napahiya ang Ginoo na asawa nito, inaya agad nito ang asawa tungo sa elevator para maghahatid sa kanila sa floor ng kanilang kwarto. "Pasensya na, hiha, ganito lamang ang asawa ko sa tuwing nakakakita ng nagliligawan. Oh, siya kami aakyat na sa taas at kailangan ko pang magpakondisyon, may laban kami ni Mrs. mamaya, 3 rounds, bulong ng Ginoo sa huling salita. Namula naman ang pisngi ng ginang dahil sa narinig. Nahihiya siya dahil doon, may asim pa naman sila. Sadyang ganoon talaga kapag mahal ninyo ang isa't isa. May steamy nights kayo madalas lalo at naka-check-in sa hotel. Nailang naman si Anisha sa sinabi ng Ginoo, kunwari lamang ay hindi siya apektado pero ramdam niya na parang may tumibok sa bandang ibaba niya nang marinig ang 3 rounds 2 rounds lang kasi sila ni Brandon noong unang may nangyari sa kanila, ang bilis kasi niyang nakatulog dahil sa pagod ng oras na yon. Kailan kaya mauulit yon? Wala sa sariling nabigkas niya at narinig iyon ng binata, medyo malayo na ang mag-asawa na kanina lamang ay kausap nila. "Maybe soon, Tweety," inabot muli ng binata ang bulaklak na hawak sa dalaga matapos sabihin ang katagang iyon, tila alam nito ang ibig ipahiwatig ng dalaga. "Ha, pinagsasabi mo riyan, Bugs Bunny? At saka bakit mo ako binibigyan ng bulaklak, hindi pa naman ako yumao, ah?" Umawang ang bibig ni Brandon sa narinig. Anong pinagsasabi ng babaeng ito, ani sa isip ng binata. "Tweety, nakalimutan mo na ba ang deal natin? Natural kasama ito sa pagpapanggap natin, huwag kang masyado kiligin. Ah, baka makalimot ka," pagbibiro ng binata sa kanya. Muli ay nakaramdam si Anisha ng hapdi sa puso niya. "Ito na naman po tayo. Sinaksak niya na naman ang puso ko ng paulit-ulit," sabi ng utak niya. "Ah, okay," matabang na sagot lamang ng dalaga. Nawalan siya ng gana na kausapin ang binata dahil sa makailang beses na siyang ipinahiya sa sarili niya.
Free ka na ba after this? Yayain sana kita kumain sa labas. Don't worry, it's my treat ulit. Wala naman ibang maisagot ang dalaga kaya tumango na lamang siya. Kinuha niya na ang bulaklak at inilapag iyon sa gilid ng computer niya, kung kanina ay excited siya to accept the flowers, pero bigla siyang napahiya, nawala na rin ng gana para doon. Okay, finish your work, I will wait here. Anong oras ang out mo? Kunwari ay hindi naririnig ng dalaga na kinakausap siya ng binata, nagtatype pa rin siya sa keyboard, inaayos niya kasi ang mga scheduled out ng kanilang mga client, pilit binabaliwala ng dalaga ang presensya ng binata sa harap niya, pansin niyang tumigil ito sa pag-uusisa sa kanya. Mabuti naman na tahimik siya, wika sa sarili ng dalaga. Makalipas ang halos kalahating oras, natapos din ang dalaga sa trabaho at hindi rin umalis ng reception area ang binata. Pinagmasdan lamang siya nito hanggang sa matapos ang trabaho niya. May ilan pa siyang naririnig na mga sinasabi ng mga tao sa loob ng hotel. Sana all, in love sa jowa, sana all kamahal-mahal. Sana all, si Kimbab ang jowa, kinikilig na saad ng babaeng usisera malapit sa area ng dalaga. Sana nga jowa ko na lang siya, mahinang bulong niya. Sana all hindi fake, ani rin sa isip ng dalaga. Hanggang sana all na lang siya dahil malabo pa sa putik na mahalin din siya nito. Nag-aayos na siya ng gamit, sakto namang dumating ang papalit sa kanya sa pwesto, medyo kaunti na lamang ang natitirang mga client booking sa hotel nila at alam niya na kaya na iyon ang may iwan sa reception, maging ang head niya ngarag din sa maghapon, ayon rito may summit na magaganap at sa Quezon City ang venue ng naturang event, pansin niya rin kasi na halos mga foreigner ang mga pumapasok sa hotel. Bigla siyang nahiya dahil umeksena pa si Brandon. May-ari kaya okay lang siguro para sa boss niya ang ginawa ni Brandon. Matapos mailigpit ang gamit, akmang lalabas na siya sa reception area nang ipaalala sa kanya ni Brandon ang bulaklak. Nahihiya man ay kinuha niya na lamang ito, binigay ni Anisha sa bagong dating nakatrabaho ang bulaklak. Nanlaki pa ang mga mata nito dahil sa ginawa niya at kahit si Brandon ay ganoon din, nakaramdam ng inis ang binata. Para sa iyo, bigay ni Sir, tinuro niya si Brandon. Mabilis na pumasok sa loob ng reception area ang binata at hinayla ang dalaga, his face is furiously mad, halos matalisad ang dalaga sa ginagawa ng binata, wala siyang pakialam kung may nakakakita sa kanila, gusto niyang sigawan ang dalaga dahil sa pagbibigay ng bulaklak na para sana rito pero sa iba inabot. Maging ang dalaga ay nabigla rin sa ginawa niya. Basta ang sa isip niya na lamang ay ayaw niya magdala ng bulaklak na fake lang naman ang kalalabasan, nang sa ganoon hindi naaasa pa ang puso niya sa ginagawang kabaitan ng binata sa kanya, maghihiwalay rin naman sila ng landas balang araw, at sisimulan niya na iyon ngayon, mukhang okay na rin naman ang binata sa atraso nito sa mga babae na madalas siyang sinusugod. Dahil na rin sa matabil niyang dila, na kwento sa mga kasamahan ng kunwari ay kasintahan ang binata, proud pa siya na ipaalam sa lahat. Kaya lang nadurag ang puso niya nang pumunta ito sa trabaho niya ngayong araw, kailangan na nilang putulin ang ugnayan nilang dalawa. Paglabas sa hotel building, hila pa rin ni Brandon si Anisha tungo sa parking lot kung saan nakapark ang BMW niya. Bulletproof iyon na binili niya at personal design niya ito mula sa company ng mga sasakyan, he needs a car that he can drive safe, lalo at madalas siyang sundan ng mga armadong kalalakihan. Binuksan niya ang pinto sa passenger area at isinakay ng walang habas ang dalaga roon, masyado siyang galit ngayon at hindi iniisip na nasasaktan niya na ang dalaga. Aray naman, masakit, saan mo ako dadalhin? Brandon, kailangan ko nang umuwi, baka hinihintay na ako ng kapatid ko sa bahay. Kinakabahan na wika ng dalaga matapos makasakay sa driver's seat ng binata, hinihimas niya pa ang braso niya na mahigpit nitong hawak kanina. Hindi ka uuwi sa inyo, I already called Connie na kasama kita until the following days, don't worry I have men around the premises of your house, they will protect her, and I'm very mad at you, malamig na tugon ng binata sa kanya. Kunot noo na nakatitig si Anisha sa kasama habang seryoso itong nagdadrive ng kotse, nakikita niya pa ang panga nito na umiigting dahil sa galit, at alam na alam ng dalaga kung bakit kasalanan niya, but for her it's the right thing to do. Kaysa umasa ng husto ang puso niya na kahit kailan ay hindi masusuklian ng binata ang kanyang nararamdaman. Saan mo naman ako dadalhin? At paano ang trabaho ko? Maraming naka-check-in ngayon sa hotel, kailangan ako roon. Nico will handle your position and soon you will transfer to my office, no buts Anisha, may kasalanan ka pa sa akin, and I can't forgive you at the moment,
Huwag mo muna akong kausapin, baka may masabi pa akong hindi mo maintindihan at bumaba ka na lang sa bintana bigla, he coldly said to her. Tumahimik na lamang ang dalaga at hindi mo na inusisa ang lalaki. Siguro nga nagalit niya ito, ano ba kasing pumasok sa isip niya at ipamigay ang bulaklak? At ano raw, sa office na nito siya magtatrabaho, nahihibang na ata ang lalaking ito, mga inihahanda niyang katanungan sa isip niya, at kailangan niya ng sagot, as soon as possible. Siguro sa pagod na maghapon nakatayo sa trabaho, nakaidlip ang dalaga na hindi niya namalayan, hanggang sa makarating sila sa venue ay tulog pa rin ang binata na hindi niya rin napansin nakatulog ito, abala kasi siya sa pagmamaneho at pagpakalma ng sarili niya, ayaw niyang magalit ng husto kay Anisha at hindi na maintindihan ng sarili kung bakit kapag ang dalaga ang gumawa sa kanya ng mga bagay na ayaw niya, wala siyang magawa. Masyado rin siyang nagpipigil ng galit dito. Hindi naman talaga masama ang loob niya sa pagtanggi ng bulaklak na bigay niya, masama ang loob niya mula pa noong isang araw. Ayon kay Connie, ayaw raw nito bumalik sa kondo niya, gusto niya magwala dahil tinatanggihan siya ng dalaga. Nasanay kasi siya na ang mga babae ang lumalapit sa kanya at inaalay ang sarili, ngunit kay Anisha ay sinusuyo niya ito, kaya nga ilang araw siyang hindi nagparamdam rito maging tawag or text man lang, gusto niya kasi maramdaman din ng dalaga na importante siya para rito. Pero mukhang okay naman ito nang makita niya sa hotel. This time without her knowledge dinala niya ang dalaga sa Batangas, may resort siyang nabili roon 2 months pa lang ang nakalipas, he planned this for him and Anisha, almost 3 months na nga pala silang magkakilala, at unti-unti binabago ng dalaga ang mga nakasanayan niyang gawin, wala na rin siyang tinatawagan ng mga hookers and he even threw his number for his hookers para wala nang kumontak sa kanya. Natatakot siya na isang araw mabasa ng dalaga yon at magalit sa kanya. Ayaw niyang mangyari iyon. Nang makarating sa resort, bumaba agad siya ng sasakyan at umikot sa area kung saan banda nakasakay ang dalaga. Maingat niyang binuksan ang pinto, baka mahulog ito bigla. Dahan-daang niya binuhat na pa-bridal style. Feeling niya bago silang kasal at honeymoon ang gagawin nila sa resort. Nakaramdam siya ng init sa pagdikit ng balat nila ng dalaga, he missed her. Mula nang may nangyari sa kanila, binabangungot na siya, he always wanted Anisha on his side. Good evening, sir, ready na po ang rest house ninyo. Nagluto na rin po ang asawa ko para sa hapunan ninyo ni ma'am. Wika nang kinuha niya nakatiwala para linisin at bantayan ang rest house niya. Ito rin ang nag-aasikaso sa resort kung may mga gusto mag-swimming doon. Good evening, salamat po Mang Juan. Ako na ang bahala sa aking girlfriend, bukas na lang po kayo bumalik ni Manang, sagot ng binata habang medyo hirap pero carry pa rin sa pagbuhat sa dalaga. Sige, sir, mukhang pinagod po ninyo sa ma'am, lupaypay. Ganyan din kami rati ng asawa ko, nakangiting tura ng matanda, nagpaalam ito kay Brandon at iniwan na siya, ayaw rin naman humingi ng tulong ng binata rito kahit magbitbit man lang ng bag ni Anisha, he wants to do it by himself. Mabilis nakarating sa kwarto ang binata, gawa sa nara na kahoy ang kama niya kaya matibay ito kahit ilang rounds, naiisip niya palang if ever maulit ang nangyari sa kanila ni Anisha, baka lucky 7 rounds ang magaganap, swerte raw yun, ewan niya lang kung totoo. Maingat niya inilapag si Anisha at sakto nagmulat ito ng mata habang nakadukwang pa siya sa dalaga, at hindi sinasadya na maglapat ang lobby nila dahil nagulat ang binata sa kanya. Nadarang ang binata sa paglapat ng lobby niya sa dalaga, nilalayo siya nito pero mas nagpabigat pa siya rito at dumapa sa ibabaw ni Anisha. Ginalaw ni Brandon ang lobby na nakahugpong sa dalaga, sa una ay umalma pa ito pero kalaunan ay gumanti na rin ito ng halik sa kanya. I miss you, Tweety, bulong ng binata habang hinahalikan ang dalaga. Hindi makasagot si Anisha dahil paano nga magsasalita kung ang bibig niya ninanamnam ang lobby ng binata, ito na naman po siya. Umaasa na may label sila pero ang totoo ay peke lang pala. Dahil sa naisip bigla siyang natauhan at naitulak ng medyo malakas ang binata. Nahulog ito sa kama kasabay ng dalaga. Nakalimutan nilang nasa gilid pala sila ng hig-on, ngayon ay nasa ibabaw na si Anisha at nasa ilalim naman si Brandon. Brandon, bawal ito, hindi na pwedeng may mangyari sa atin, walang patutunguhan ang mga ito, let's stop it, uwi na rin ako. Akmang babangon ang dalaga pero pinigilan siya ng binata. Hindi ka makakauwi agad sa bahay ninyo, Tweety, bukod sa alam naman ng kapatid magkasama tayo, malayo rin tayo sa syudad. Nabigla ang dalaga at napalakas ang boses niya nang marinig ang sinabi ni Brandon, nasampal niya pa ang binata sa bigla niya.
Muli, ouch, para saan yan, Tweety? Tila napipiko na tanong ng binata. Nasaktan kasi siya sa bigla na lang pananakit ng dalaga ng physical, umigting ang panga ng binata sa mga oras na yon. Wala, sorry, nabigla lang ako, nakakagulat kasi na nagising ako nasa ibang dimensyon na pala ako. Nasaan na po tayo, sir? Mukhang hating gabi na, hindi pa tayo naghapunan, hindi ka ba gutom, sir? Pag-iiba niya ng topic at hindi makatingin na tanong ni Anisha, nahihiya siya dahil ibigay na naman siya sa binata. Kung gising na ang diwa mo, halika na sa kusina para kumain, pinagluto na tayo nila Mang Juan. Bumangon ang binata mula sa sahig at naglakad palabas ng kwarto, dismayado siya dahil naudlot na naman ang dapat steamy moment nila. Ang sakit mo talaga sa puson, Anisha, bulong niya habang naglalakad palayo sa dalaga. Naririnig niya ang yabag nito dahil nakasuot ito ng sapatos na may maliit na takong, ngayon niya lang naisip na wala itong damit pamalit mamaya. Pero okay lang, may mga extra siyang damit sa cabinet, ipapahiram niya na lamang yon. Pagkarating sa kusina, bumungad sa kanila ang humahalimuyak pang bagong luto na pagkain, tinakpan lang yon ng kanyang ketiwala para huwag dapuan ng insekto. Wow, bulalas ng dalaga pagkapasok sa kusina, maging ito ay amoy rin ang ulam na niluto ng caretaker niya, baked breast chicken with rosemary and lemon on top, guacamole and macaroni salad, ratatouille shit pan dinner with sausage, and instant pot chicken marinara with polenta, may pomegranate juice pa on the side, parang biglang naglaway ang dalaga kahit hindi niya kilala ang mga yun pero mukhang masarap kaya carry bells niya na. Kumain na tayo, Tweety, gutom na ako, hinila ni Brandon ang upuan na nakalaan sa kasama para paupuin ito. Agad naman sumunod ang dalaga, bago umupo ang binata sa tabi nito, ayaw niya maupo sa trono ng mesa at hindi naman siya hari, gusto niya rin maging simple lamang sa tuwing kasama niya si Anisha, feels like, whenever they are together, everything is forgotten, that's what Brandon feels towards Anisha. Mabilis na nilagyan ni Brandon ng isang pirasong manok ang dalaga sa side ng plato nito, naglagay rin siya ng guacamole salad, at sausage, nakangiti niya itong in-offer sa katabi na dalaga at nagtataka dahil napaka-maalaga niya. Wow, let's eat, Tweety, buti na lang masarap magluto sila manang. Mapaparami ang kain natin ito, samubo ng manok ang binata at sinubuan din ang dalaga. Nabigla man pero bamuka na rin ang bibig niya at ninuya yon. Magana kumain ang binata na animoy ngayon lang nakakain ng masarap na pagkain. Madalas din subuan ni Brandon ang dalaga kahit na may pagkain ito sa sariling plato, gumana ang adrenaline ni Anisha at wala sa loob na sinubuan niya rin ang pagkain si Brandon. Nagulat ito ng umpisa, napangiti na lamang dahil first time sa binata ang alagaan ng babae. Sa huli salaitan sila sa pagsubo ng pagkain hanggang namalaya na lamang nilang dalawa na halos maubos nila ito, may ngiti sa labi nilang iniligpit ang pinagkainan. Habang nagsasaba ng pinggan ang dalaga, nagulat na lamang ito nang yakapin siya ni Brandon mula sa likuran. Muntik niya mabitawan ang sinasabunan na plato dahil sa heat intensity na nararamdaman niya towards him. Ang sarap sa feeling kasama kita ngayon, Tweety, hindi mo man lang ako naalalang tawagan o padalhan ng mensahe, nakakatampo ka, malambing na wika ng binata. Natutunaw ang pader na itinayo ng dalaga between them, sa mga gestures ni Brandon pakiramdam niya nahuhulog na rin ang loob nito sa kanya. Bugs Bunny, hindi ba acting lang naman tayo kapag nasa harap lang naman tayo ng maraming tao, hindi ba? Bakit mo ginagawa ito? Hindi niya napigilan tanungin ang lalaki. Ngunit hindi siya sinagot ng binata, bagkus sinisimulan na nitong halikan ang leeg niya, sa may tainga na ikinakiliti niya ng bahagya. Gusto kita, baby Tweety, pinaharap siya ng binata at mabilis na siniil ng halik ang kanyang mga labi. Hindi rin mapigilan ng dalaga ang nararamdaman, nagpaubaya na lamang siya sa binata. Binuhat siya nito at pinaupo sa counter ng lababo, pinaghiwalay ang kanyang dalawang hita at pumwesto ang binata sa gitna niya. Nakapagitan ang dalawang braso nito sa magkabilang gilid niya at tinititigan siya ng binata. Hindi ko alam Tweety kung ano nga ba ang nararamdaman ko sa iyo, ang alam ko lang masaya akong kasama ka, masaya ako kapag nakikita kita, bigla na lamang akong ngumingiti sa tuwing naaalala kita, I just want to be with you every minute, baby Tweety, please stay at my condo, after our days of staying here, we're heading back to our condo, alam kong nasabi na ito sa iyo ni Connie and I'm repeating it now, stay with me. Okay, nagsusumamong tanong ng binata sa kanya. Parang hinaplos naman ang puso ng dalaga dahil sa mga katagang binitawan ng binata,
umaasa muli ang puso niya na, ang masaya ito na kasama siya, ay maging makatotohanan na ang kanilang relasyon. Hindi niya namalaya na tumitango na siya sa lalaki at may ngiti sa labi niya. Maisip niya pa lamang na muli siyang titira sa kondo nito na sinabing, ay kinikilig na siya talaga. Talaga, pumapayag ka na? Yes, thank you my Tweety. Hinalikan siya ng mariinang binata habang yakap siya ng mahigpit nito. Tumugon na rin si Anisha dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Ayaw gumana ng utak niya para pigilan ang binata, ayaw rin magprotesta ng katawan niya sa mga halik at haplos ng binata. Habang abala sa torrid kiss, unti-unting binabaklas ni Brandon ang butones ng damit ni Anisha. Hanggang sa tumambay sa binata ang malulusog niyang dibdib, agad niya itong sinunggaban ng halik matapos bitawan ang mga labi ng dalaga, walang sinayang na oras ang binata. Akala mo ay may humahabol rito sa paraan ng paghuhubad niya ng mga saplot nilang dalawa. Natagpuan na lamang ng dalaga, nilalasap na ng binata ang kanyang kumare habang nakabakakas sa harap nito. Nakaupo pa rin siya sa counter kung saan siya inilapag ni Brandon. Hawak ng binata ang isang dibdib niya habang ipinasok naman nito ang isang hintuturo sa bakana ng kanyang naglalawang kumare. Hinihimod nito ang bawat katas na lumalabas sa kanya kahit hindi pa man siya ganap na nakarating sa rurok ng tagumpay. Impit na ungol ng dalaga nang dagdagan ni Brandon ng isa pang daliri ang pagpasok sa bakana ni kumare. Halos idiin ng husto ng dalaga ang mukha ng binata sa kanyang kumare, nilalasap niya ang bawat pagpapaligaya nito sa kanyang kumare. Ito ang ilang araw niya nang hinahanap ang maranasan muli na paligayahin ng binata, in denial man. Siya ukol sa ganoong bagay, pero ang totoo ay medyo hinahanap niya na yon, at bukod tanging si Brandon lamang ang gusto niyang gumawa noon sa kanya. Bugs Bunny, lalabasan na ako, nang inag ang dalaga sa pagsabog ng katas. Nanghihina pa ang katawan niya nang bigla niyang naramdaman si Brandon na pumapasok sa bakana niya habang wide open pa rin ang kanyang mga hita sa ibabaw ng counter. Napapangiwi siya dahil medyo masakit pa yon, pero tiniis niya alang-alang sa binata. You're so tight, baby, I missed you so much, mga katagang binitawan ni Brandon habang binabayo ang kumare ni Anisha. Nilalasap nilang dalawa ng husto ang pagkakataon sa pag-iisa, parang nililok silang dalawa into one. Hindi na kontento ang binata at binuhat ang dalaga habang magkahugpong pa rin ang maislan bahagi nila. Walang humpay ang pagbayo ng binata at puro impit na ungol naman ang nagagawa ng dalaga. Kampante silang dalawa na walang nakakakita sa ginagawa nila dahil sila lamang dalawa ang tao sa naturang rest house. Kampante ang binata na kahit anong posisyon ang gawin para kay Anisha ay magagawa niya ng walang kahirap-hirap. Isinandal ng binata si Anisha sa pader ng kusina at doon muli binayo ng husto na halos isagad niya ang kaloob-looban ng dalaga. Masarap sa pakiramdam nila na dahil sa pagniniig ng kumpare at kumare nila, wala ring humpay ang bawat halik ni Brandon para sa dalaga, mula sa lobby tungo sa pisngi pababa sa leeg. Nagbibigay ng awang ang dalaga sa leeg niya na animoy bampira ang lalaki. Ilang sandali lamang ay ramdam na nila ang tagumpay. Sabay silang nagpakawala ng katas at hindi naman inalis ng binata ang kumpare niya sa loob ng dalaga. Bagkus ay sinagad niya pa ito ng gusto hanggang sa maubos ang katas niya. Tanggap niya na kung mabuntis ang dalaga dahil wala siyang ginamit na kahit anong proteksyon para rito. Mas gusto niya namnamin ng husto ang pagniniig nila. Ngayon niya lamang naramdaman na mas nakakahalina kung walang gamit na kahit anong supot na nilalagay niya kay kumpare, and that only Anisha changed him into a better one. Not fully yet, but is working on it. Nang matapos ang kanilang duwelo sa pader ng kusina, buhat ang dalaga ay nagtungo sila sa kwarto kung saan magkatabi silang matutulog. Medyo nasasanay na rin ang dalaga sa ganoong senaryo nila ng binata, hindi pa rin ito hinuhugot ang kumpare nito sa kumare ng dalaga, parang halos kakatapos lamang nila ay muling nanigas ang kumpare nito, ramdam iyon ng dalaga, nakikinita ni Anisha na mukhang magdamag silang gising dahil sa pagniniig. At saka na lamang niya iisipin ang lahat na magiging kapalit nito. For now, she wants to feel Brandon inside her. Yes, Brandon, sagad mo pa, masarap ba, baby? Ganito madalas nating gawin pagkagaling ko sa trabaho. I want you always naked, baby. Kapag magkasama tayo, at walang bunutan yun, huhugutan ko na lamang kung kailangan natin magbanyo. Baka naman lumaspag ako agad kapag ganoon. Ang gagawin natin araw-araw, Bugs Bunny, ungol na tanong ng dalaga sa binata. Okay lang. Basta ako lang dapat ang gagawa nito sa iyo, baby. I want you always, baby. Mariing halik muli ang iginawad ng binata kay Anisha.
Patuloy sa mabilis na pagbayo ang binata at ilang minuto lamang ay muli silang sumabog sa karimlan. Dahil nasa ibabaw si Brandon, mas nararamdaman niya ang pagdaloy.